Paano gawing tanga ang taong manloloko? Yun. Ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung pinaka-best technique din talaga na para maging tanga or paano gawing tanga yung mga partner ninyo na mga manloloko. Okay na for sure. Sigurado utol, magsisisi at saka magsisisi siya sa gawain na ito. Once na nagawa mo sa tama. Pero yes, una sa lahat, kailangan natin is maging matatag. Isipin mo utol niloko ka. Ibig sabihin is wala siyang respeto sa'yo. Na kung sabihin man natin is nire-respeto ka naman dati pero sa ngayon ay nawala na siya ng respeto sa'yo. Maybe sa treatment mo rin? Maybe sa pinapakita mo rin? Na maybe pinakita mo rin sa kanya na ikaw pa itong takot na mawala siya. That's why nang abuso. So ito ngayon, dahil sa wala na siyang takot sa iyo utol, paano ba natin siyang gawing tanga? Okay? Na siya itong siya itong uuwi ng luhaan balang araw, and then ikaw itong uuwi ng nakangiti, na ikaw itong magwawagi. Yes, ito mga utol, kailangan ko lang din yung kooperasyon ninyo. Dahil once na hindi mo ito magawa sa tama is wala rin. Kahit kami mga coaches, kahit ilang beses ka pang manood dyan ng mga video namin, kung ikaw mismo hindi mo tinutulungan yung sarili mo, ay wala ring mangyayari. Na mananatili ka pa rin sa situation mo na yan. Or paulit-ulit lang yung cycle na hindi ka makakalabas sa situation na kung saan ka nahihirapan. Kagaya ngayon. Okay? So ito, halimbawa ngayon is sa situation mo ay niloko ka. Meron siyang iba or meron siyang mga bago. Na paulit-ulit na lang itong na senaryo na kung dati is meron ding nag-link sa kanya na mahilig din talaga siya sa mga bago. Kagaya neto, mapababae mapalalaki, or let's say, ikaw na babae dyan and then yung partner mo na lalaki ay mahilig mambabae. Or kahit sabihin na natin na meron siyang kabet or meron siyang other woman. Yung first step natin na gagawin, ito I don't know kung makakaya ninyo, pero kailangan na kayanin. Walang iba utol, kapag meron siyang iba, na kapag nalaman mo na may ebidensya talaga or may matibay kang ebidensya na meron siyang iba, na meron siyang bago, yung tanging gagawin mo dito ay palayain. Magparaya ka. Okay? Bumitaw ka utol. Kailangan mo siyang i-let go. Kahit sabihin man natin na ayaw kanyang pakawalan, then like I said na rin dati sa mga payo videos natin na ikaw ito yung pinakasusi sa lahat-lahat. Yung taong niloko, na which is nasa sayo dapat yung desisyon. Wala sa partner mo, na hindi mo siya kailangan pakinggan. Ikaw dapat itong mag-decide utol. So ngayong niloko ka, kailangan mo siyang pakawalan. Okay? Pero ito trust me, darating po yung araw na siya po ay babalik. Dahil binasura mo siya Hindi mo hinintay na ikaw pa itong binasura niya. Once na ikaw itong binasura niya utol, posible na hindi na yan babalik. Pero kung ikaw mismo na nagparaya, binasura mo siya, umatras ka na ng walang pasabi. Ito tandaan ninyo walang pasabi. Umatras kayo ng walang pasabi. Once na umatras kayo kasi ng walang pasabi, maraming kaguluhan na papasok sa kanyang isipan. Na maraming katanungan na walang kasagutan na galing din sa'yo. Yes. So ito po, magagarantiya ko sa inyo na once na umatras ka ng walang pasabi, nagparaya ka, tiyak, darating po yung araw na yan po ay babalik. Okay? So ngayon, ito na. Dito na tayo makapaghiganti na magawa natin siyang magiging tanga. Kasi, that's why matapang siya ngayon. That's why niloloko ka kasi una sa lahat, yung conclusion niya, alam niya na takot kang mawala siya. Oh. So that's why yung pumpasok sa isipan niya na sa oras na kung kailan siya babalik sa'yo ay may sasalo na ikaw po yun. Na ginagawa kanyang reserba. Alam niya napatay na patay ka sa kanya. Alam niya na kahit sa anong pambobola, konting pambobola niya lang is magiging okay ka na kaagad. Dahil nakikita niya yan utol, na ikaw mismo ay
sobrang patay na patay sa kanya, sobrang minamahal mo siya, sobrang iniidolo mo siya. Kulang na lang talaga is parang isurrender mo pa yung buhay mo para lang sa kanya. My God. So once na malalaman ito ng partner mo, then ito po yung tanging rason kung bakit siya ay matapang. Kung bakit humantong sa pagloloko. Kung bakit siya nanloko. Yes, dahil po yan sa gawain mo rin. Okay? Dahil sa pinakita mo rin sa kanya na sa sobrang pagmamahal. Pero ito na ngayon, kailangan na nating maghiganti. Nagkagawin natin siyang tanga. So 'di ba? Yun na yung conclusion niya na may babalikan siya. Dito na tayo makapaghiganti na kung sa oras ng pagbalik niya, sa oras ng pagpangangamusta niya, kasi marami pa yung gagawin eh. Naguguluhin ka na mangde-distract po yan para masira niya yung plano mo. So kung ikaw naman na magpapadistract, na sa konting kilos niya lang is nade-distract ka na kaagad, binibigyan mo na ng kahulugan na Kuya Kiko, ano kaya yung ibig sabihin na bakit siya palagi pang nagpupuso sa akin? Bakit siya parang nakikita ko sa social media post niya isang puro malungkot? O yung mga katugtugan niya isang yung team song pa namin or yung love song pa namin. Yes, ito mga utol, distractions po yan. Na kung magpapadistract ka, then talagang mahihinto mo yung plano mo na pag-atras sa kanya. Kagaya neto, nagagawin natin siyang tanga. So that's why, huwag na huwag ka pong magpatinag. Dahil lahat po yan ng pagpaparamdam niya is pang de-distract lamang. Okay? So kailangan mong maging matigas pa rin. Pero ito ngayon, sa oras ng pagpanumbalik niya, dito na natin siya magawa na maging tanga. Once na kapag siya ay bumalik, ay dapat huwag mo nang tanggapin pa. Kasi yung conclusion niya, alam niya eh. Once na bumalik siya is tatanggapin mo siya. Pero dito natin mapapakita sa kanya na yung conclusion niya is mali. Yes. So dito na natin siya magawa na maging tanga. Kasi akala niya may babalikan pa siya pero yun pala is wala na. So dito na siya magsisisi utol. And then isa rin po ito na rason kung bakit siya bumalik dahil sigurado yung pinalit niya sa'yo is palpak. Ibig sabihin din, nung time na siya ay bumalik, sa oras na siya ay bumalik sa'yo, once na sinupalpal natin siya, yes, lahat din ng mga plano niya is naging palpak or magiging palpak. Kasi una sa lahat, alam niya eh, yun na yung plano niya. Uy, magloko ako kasi alam ko, sa oras ng pagpanumbalik ko is meron akong babalikan. So ngayon sa pagpanumbalik niya utol, and then hindi mo tinanggap, umatras ka na wala na pala siyang or wala na palang naghihintay sa kanya, na wala na pala siyang reserba, then dito magiging palpak yung mga plano niya. Oh. Yes, na buong akala niya is may babalikan pa siya, yung pala is wala. So ngayon, palpak po yung plano niya. So ganun po natin gagawing tanga yung mga partner na mga manloloko. Kasi bakit pa natin pipigilan or bakit pa tayo mag-i-stay sa isang tao na manloloko? Kasi kapag niloloko ka, wala namang pagmamahal dyan eh. Kaya ka naloko, di ba? Kasi kapag niloko ka ng isang tao utol, wala pong respeto dyan. Tandaan ninyo ha, kapag po may pagmamahal ay may respeto po yan sa'yo. Given na sa atin, likas na sa ating mga tao na pwede tayong magloko. Pero napipigilan po natin ito dahil sa pagre-respeto natin sa minamahal natin. So ganun po yun. Pero kapag nagawa niya na lokohin ka, wala po yung pagre-respeto sa taong sigurado. Hindi niya naman kasi mahal eh. So bakit ka pa magstay kung hindi ka naman talaga mahal? Okay? So na po yun yung tamang technique or yung pinaka-best technique para magawa nating tanga or maging tanga yung partner mo na manloloko. Na kailangan nating isablay yung mga plano niya na buong akala niya is may babalikan pa siya. Yung pala is wala na. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat sa mga gusto akong makausap one-on-one. Yes, PMS na lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita kits, maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di mangyayari.